Pakinggan po natin si Congressman Sandro Marcos, anak na panganay ni Pangulong Marcos Jr., congressman ng unang distrito ng Ilocos, di ba? Humarap na siya sa media doon sa ginawa ng Kongreso at mga sagot na rin tungkol sa mga kontrobersal. Ito po, pakinggan nyo kung paano sumagot. May talino itong batang ito eh. Ibang dating na kanyang mga paliwanag. Ha? Ito ha, akin ng sariling observation yan. Tagal na ako hindi nakaharap sa inyo, so I thought this special session would be an opportune time to take any questions you guys might have. As you have seen, we have undertaken the Marcos, President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na request niya ay pinasa na ng lower house, it is still incumbent upon us to convene the special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some BICAM reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines, namely I believe it's the 7 or 8, nakalimutan ko tuloy kung 7 or 8, the generals who were due for promotion. But as a result of the leadership struggle in the Senate, we're not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now. Confirm na po. And that is my update. So I'm ready to take any questions should there be any. Reaction niyo po kay duly elected Senate President na po? Yes. I saw the news kanina. I guess on behalf of the House, congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. Marami ang tanong dyan, umabot doon sa issue ng mali-maleta eh. During my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Is that a good thing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte? I don't think I'm really the best party to comment on that, but I believe in all Impeachment the issue. senator's ability to be impartial and fair. Medyo mag-1 year na po yung SONA nung sabi ng Pangulo na mahiyanatan kayo kaugnay po itong maanomal yung flood control projects. Pero ngayon po yung mga tinutulong, pinakasuhat ay yung mga sinasabi raw na nagbubunyag ng mga katiwalian at mga mali-maletang pera. Una, first of all, ma'am, sabi ng Pangulo, di ba? Nung sinumula yung kaso na yan, hindi naman sila minority. Nasa majority sila nun. I believe the Ombudsman also said that in his he had an ASEAN event, there are over 100 complaints with the flood control scam. So I think we need to wait for the Ombudsman and see what his actions are. I think gumagalaw naman yung mga kaso, but again, that's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions. With. Pero kasama po yung pangalan niyo sa nabanggit na kabanggap po binanggit na yung pangalan. mali-maletang pera. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Okay, so... filing a complaint po doon versus sa mga Is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these Simple type lang of ang sagot, efforts against the Kaya government. matindi, Tuloy na lang natin. Huwag nang bigyan ng publicity, huwag nang bigyan ng... Ayan, So, ayan sinasabi ng Batang Marcos. Huwag na natin bigyan ng publicity sila. Wala na. Di ba? So, hindi daw credible, hindi ka panipaniwala. Katulad niya ni Escudero, nung sumama doon sa majority, biglang kasama na meron daw maleta. Di ba? Ay si Sandro Marcos, isa rin sa pinagbintangan na merong maleta. So, hindi siya naniniwala dyan. Hindi nga siya naniniwala dating Marines. Nga daw, yung tawag nga dyan, bodyguard na lang. O ako naman ang tinatawag ko dyan, malita boys. So, So, walang kadating-dating sa aking sariling interpretation at opinion. Yung mga bumabati ko sa gobyerno, lalo na yung mga dating sundalo na ngayon ay bodyguard ang tawag, laban kay Congressman
Marcos at sa mga taong inakusahan nila na alam nila kung anong galaw. Para sabi nga, huwag natin pag-usapan niya, wala naman talaga yan. Magiging publicity lang yan. Nagiging pabor lang sa kanila pag tinatalakay, parang gano'n. O yan, no? So, hindi apektado. Hindi nagpa-apekto, hindi apektado si Congressman Sandro Marcos din sa iso ng maleta. Pangalawa, tuloy ang kanilang trabaho. Yung sinasabi niya tungkol doon sa commission appointment, nagtagumpay po, natapos yun. Sa special session. Yung mga, actually hindi 7, alam ko 5 lang o 6 na general, na-confirm na. Although nag-try pa nga ang harangan ni Marcoleta, kung yung mapapansin nung pinatalakay na sa plenary ng Senado. Parang gusto pang palabasin ni Marcoleta na expired na ito eh. 50 years old na, 56 years old na ito. Inabot na ng retirement ng mga ito. Bakit mapupromote pa? Parang gano'n eh. Samantalang, yun naman talaga ay dapat natapos na noong June 3. Pero dahil nagkagulo nga sa Senado, hindi sila natapos kaya nabitin. Pero pinaglaban ni Ping Lacson, sandali. Hindi pa sila retirado. Dapat ibigay natin sa kanila ang confirmation, ma-confirm sila dito sa kanilang posisyong ito. Kaya yun, nagtagumpay din kahit na kinulit ni Marcoleta. At nang magbotohan, majority po ng mga membro ng commission appointment na pinag-combination niya ng Senado at Congressman, Senador at Congressman, nagtagumpay pa rin po at na-confirm. Congratulations sa mga naging general at mataas ang moral ngayon ng ating mga sundalo dahil hindi nabitin ng kailang mga kasamaan. Napakahalaga ng appointment. Napakahalaga sa kanila ng posisyon na dapat talaga pinagkakaloob. Ayun. Pero nag-try pa nga yung oposisyong harangin, hindi naman nagtagumpay. Congratulations din po dun sa majority at mga nag-support na ma-confirm ang mga 5 general ng ating military. Mula sa Kongreso na kinatawan sa CA at mga senador na membro ng Commission on Appointment. Isa yan ho sa mga may tuturing natin naging accomplishment doon sa special session. Na yung nabibitin, alam nyo kasi kung hindi ho talaga na-confirm sila, aabutin sila ng 1-year ban. Actually, sabi nga ni Marcoleta, tapos na raw eh. Pasok na daw sa 1-year ban. Kawawa naman. Kung yun na-justify yun, tapos na pumasok sa 1-year ban, hindi na sila mapupromote. Aabutin ng retirement sa kanilang pagiging kung ano ang kailang posisyon ngayon, 1-star general or colonel na. Diba? Napakalungkot nun. Pero nagawa pa rin po na ipaglaban ni Ping Lacson at ng iba pang mga senador na confirm natin. Hindi nila kasalanan kung bakit sila hindi na-confirm noong June 3. Hindi nila kasalanan kung bakit sila hindi na-promote dahil sa away at gusot sa Senado. Totoo naman eh. Kasi nga mula May 11, walang nangyari sa Senado. Hanggang June 16, June 17 lang nagkaroon ng bunga. Pero mula May 11 hanggang June 16, walang nangyari sa Senado, puro sila away. Kaya tama lang, hindi naman kasalanan ng mga militaryong sila ay hindi na-confirm ng panahon yun. Ngayon, ayos na. Congratulations sa ating sandatahang lakas. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kayo po ay non-partisan, pero kayo po'y pinapahalagahan ng Senado at ng Kongreso ang inyong mga posisyon at promotion. Ayun. Ayos.